talakayan sa umagang ito sa ating po namang Wednesday Roundtable at Lido. This is the first edition and we're happy to have our guests this morning. Let's start. Monsignor, can you please give us short remarks and probably some prayers for everyone as we begin this milestone? Okay, with a prayer first. Heavenly Father, we thank you. Thank you for gathering us together today. Thank you for this beautiful day. Hopefully, this effort will bear fruit to be able to help our country, our people, especially the poor. Bless all of us. Bless our guests. Bless those who will be watching this online. Through Christ our Lord. Amen. Thank you. And to officially welcome us to Lido, Cucina, China. Yes, Annie. Magandang umaga sa ating mga guests and media friends. I'd like to, on behalf of Lido management and staff, I'd like to welcome everybody to our newest Lido Cucina China, Mindanao Avenue branch. Pang 16 po ito, sir. Mayaman pala. Wala pa sa katipunan. Gusto ko yung comment nyo. Okay, and this is our expression of corporate social responsibility as we support free press and of course yung public's knowledge of what's going on in our such a dynamic country right now. And syempre, yung I hope na maging I'm confident that ang ating mga guests and media friends would think of Lido as their other home, since na kami ay in the country serving great Chinese food for 80 years now. This year po ang aming 80th year. Where did you start? Please, ma'am. T. Alonso po, Santa Cruz. 67 years po kami doon before we expanded outside Chinatown. So, hindi ako 80 years old. Pinatay niyo yung Mamon Look. Mamon Look is actually 50s. Oo. Isa yan sa mga ang mga kapanahunan ng Lido ay exactly the same year, 1936, aristocrat. Aristocrat. So you're older than Moderna, Pansiteria Moderna. Pansiteria Moderna are, I think that's later. Later na yon. Oo. Nauso noon yung mga smart pansiteria, mga ganon. Madami. Ha? Max is much later na. Post-World War. Oo. You're 60 years old, 80 na po. 80. Hindi po ako yung 80 years old. Lido. No, when I say you, it means Lido. Yes. I am Lido. That's right. So, I'd like also to thank Tito Melo. Tito Melo, the Aeropagus Communications for choosing Lido to be their venue to host the Wednesday Roundtable. And my best wishes goes to, of course, the Aeropagus Communications, to the management and staff of Aeropagus Communications, especially to Melo and Sky. And my best wishes to you, and sana maging very successful and maging as legendary as Lido ang Wednesday Roundtable at Lido. Thank you, and good morning to everyone. Thank you very much. Morning, Annie. Maganda itong venue natin, maganda ang topic, maraming mapapag-usapan. Sky, magandang umaga sa iyo. Ay, sorry, magandang umaga po sa inyong lahat. It's our first time here in Quezon City. So, every Monday po, nasa Ross Boulevard kami ngayon. Nandito naman tayo sa Quezon City. And nakaka-excite kasi every Wednesday na po tayo dito sa ating round table at Lido. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay.
Thank you so much, ma'am. Marami tayong mapapag-usapan ngayon. Ano ba nangyayari? Sapagkat una, sinasabi nila change is coming. Kaya lang ang problema ron, pag tinagalog mo, eto na po yung sukli nyo. Parang hindi yata gasinong angkop. Kaya change is coming. So anyway, sisimulan natin ang ating talakayan ngayon. The idea is, what's happening today? Kahapon, si Pangulong Rodrigo Duterte, pinangalanan yung 5 sinasabing police generals involved in drugs. At ano ba ito? Angkop ba ito sa programa? Siyempre, without sounding sexist, ano? Pakikinggan natin si Professor Eta Rosales in a short while. Si Congressman Joey Salceda will give us an economic outlook. Si Professor Lex Muga would look into the numbers of the past elections. At ganun din, si Attorney Sani Matula na Pangulo ng Federation of Free Workers will give us, may patutunguhan ba yung ENDO? Will it ever take off? Yun ang mga issue. Si Harry Roque, another congressman, will join us in a couple of minutes and tell us what will happen at the House of Representatives. Professor Eta Rosales, please tell us what's going on as far as the human rights aspect is concerned. Well, actually, the president campaigned and was establishing his position even during the campaign, which actually shocked quite a lot of people because they didn't know the direction of human rights, given the fact that this government and this country brags about being the only Asian country that has ratified 8 of 9 international human rights instruments. So we're the only country in Asia that has done that, and this has actually made us all proud as a nation. But as I always say, you must go beyond a piece of paper. Because if you just keep on talking and announcing that you have ratified 8 of 9 international human rights instruments without putting this into action, without implementing this, what are you talking about? No, there's nothing. So now, President Duterte, when he was campaigning, appeared to have been violating all of these international human rights instruments. And as a matter of fact, about two weeks before his actual inauguration, the Philippine National Police was so energized, they started doing what they thought Duterte meant. So they started arresting every Tom, Dick, and Harry whom they suspected as either an illegal drugs pusher, an illegal drugs user, or a drug lord. And voila! For every bust, buy and bust operations, buy-bust operations, may mga namamatay. Mas marami pa yatang namamatay kasi sa nagbubuhay. No? So, medyo na-alarma lahat ng mga tao dito sa nangyayaring ito. At sa totoo lang, we started coming out. I came out with a statement saying that there's a creeping climate of timidity and self-censorship that's taking place right now. Everybody should be making a loud noise that you are violating human rights. But the truth of the matter is that was being done under the administration of President Noynoy Aquino. Yung mga buy-bust operations na yun na may mga namamatay. So theoretically and technically, hindi pa accountable, strictly speaking, si President Rodrigo Duterte. Di ba? Hindi siya accountable. Were you at all surprised that Mr. Aquino failed to do anything about the killing? Yeah, I was concerned. I felt, sana nagsalita siya kaagad. At the first onslaught of yung buy-bust operations, tapos ang daming namatay, dapat, actually nagsasalita siya, pero ang sinasabi niya, uphold your democratic rights, hold on to gano'n, no? Medyo, I would have wanted him to say, stop that. I am still your president, please be reminded. And under my leadership, you do not commit these actions. Because
in truth and in fact, during the time I was chair of the Commission on Human Rights, under the Aquino administration, there was a reduction. Let us be objective. There was a reduction of human rights violations. Definitely, yung enforced disappearances, nakirami-rami during the time of the former President Gloria Macapagal Arroyo. With due respect, with due respect to the elected congressman, re-elected congressman, no? Yung karami-rami na enforced disappearances, extrajudicial killings, torture and arrests, illegal arrests, under GMA, nung panahon na yun, na-reduce yan. And I give credit to the Philippine National Police, to the military, to the President, Noynoy Aquino, and of course, the Commission on Human Rights also helped during that time. So maganda, medyo mabagal, pero may nangyayari. Pero what could have led to the silence of the President during the last few weeks? Was it probably because he felt that he's already a lame duck without malice to anyone? Melo, you have to ask him that. I am not the president, so I cannot answer that question for why he was silent. No, I mean, there are a million and one interpretations for his silence, but maybe he was at that point, if I have to make a calculated guess, at that point, parang hinahanda na niya yung kanyang face out at yung face in. Kaya hindi na siya masyadong nag-iingay. Palagay ko, mas ganun pa yun, no? May pronouncement siya, 1 year no comment. 1 year no comment. Oh, hindi pwede yung 1 year no comment. Up to the last point dapat magko-comment ka kasi presidente ka pa rin, di ba? So yun yung nangyari noon. Ngayon, let me say this. During the inauguration, President Duterte, in all his attire, you know, in his formal attire as president, came out with a pronouncement, I will honor all our treaty obligations, which includes the 8 of 9 international human rights instruments and the international humanitarian law and the international criminal law. So, pag sinabi mong treaty obligations, that includes lahat ng ating kasunduan ratified by the Philippine Senate. Napakaganda nung kanyang pronouncement na yon, the whole nation, including myself, applauded. Because kung ito'y si Presidente at action-oriented at gagawin niya ito, including respect for due process and the rule of law, nakasulat yan, na-headline yan. Aba, pakinggan natin siya at bigyan natin siya ng suporta sa ganyang posisyon niya. So, ako, pumapasok ako sa ganyang posisyon. Kasi ito na yung official statement niya as president. So, bibigyan natin ng technically, yan yung first official statement niya. Igagalang niya ang karapatang pantao, ang mga kasunduan, at ang rule of law. No? Due process and the rule of law. So, yun ang masasabi ko. Ngayon, Yung open letter mo? may open letter ako. Pero teka muna, nandun pa tayo dun sa, ang in-announce ni Melo yung 5 accused, alleged ko, di ba? Oo, itong 5 na, matagal na niyang ina-anunsyo yan. Matagal na niyang ina-anunsyo. Ako lang, medyo nabahala ako kasi kahit sino ka pa man, igagalang ko lagi yung iyong karapatan na ipinagtatanggol yung right mo. Ha? Yung right mo to due process. Kahit sino ka pa man. Pero ako, aaminin ko na isa ako dun sa pumapalakpak nung there were 700 or so na nag-surrender dahil natakot sila. Natakot sila. Di pumalakpak ako na, wow, ito yung gusto ko, talagang action-oriented. Yun lang, ano ang gagawin natin? Sabi ni Presidente Duterte, and may I quote him, sabi niya, dapat kausapin muna itong mga 5 generals na ito, kakausapin ni, what's his name, Director General Bato,
Ronald something de la Rosa, very jovial, jolly fellow, no? With very little hair on his head, just like me, no? So, yeah, so there he was. Kakausapin niya sila, tama lamang yon. Medyo nabahala lang ako na inanunsyo kaagad ang mga pangalan nila. Sana ginagalang mo na yon. Pero dapat imbestigahin sila. In the same way, dapat imbestigahin sila at kung sino ang culpable should get the full brunt of the law, the full weight of the law. In the same way that with equal weight, dapat imbestigahin lahat ang mga summary killings that took place during those buy-bust operations, even during the time of Pinoy, no? A few weeks before Duterte took over. Thank you very much. Simula pa lang yan. Ngayon, I'll have to ask Congressman Salceda. Teka muna. Letter, wala pang... Hindi, mamaya ng konti yung open letter. Mamaya ng konti. Pero meron akong nabasa na parang wala pa yata tayo technically na congressman ngayon because of a Supreme Court ruling na nagsasabi na kailangan ma-proclaim kayo pagkatapos mag-assume kayo by June 30, pero kailangan yung manumpa sa isang Speaker of the House. Ito yung ruling ng Court Suprema. Speaker ba dapat? Oo, doon sa kaso ni Ong Siaco laban kay Velasco. Kaya, paano yun? Wala tayong congressman ngayon. And you cannot draw your salary from July 1 to 15 because hindi pa nasusundan yon. Although in the dissenting opinion of Senior Associate Justice Carpio, binalasa yung saligang batas. So, where are you now? Well, ang solusyon dapat doon, nagsumumpa kami before June 30 kay Speaker Belmonte. Hindi na siya speaker ngayon. Theoretically, kasi iba. So, common sense. Sa tingin ko, common sense pa rin yan. Na ang term namin nagsisimula July 1. Yun na nga eh. Kaya nga eh. Kaya lang merong Supreme Court ruling na wala naman mamamatay kung sundin natin yung common sense eh. Sabagay. Okay. Yun ang sagot. Di ba? Sumumpa sila sa isang speaker at hindi sa Twitter. Ako sumumpa rin ako sa barangay captain. At ang rule, makakapagbigay lang siya doon mismo sa barangay niya. So kailangan ko pumunta doon sa barangay niya. Kasi katulad nung kay Lenny, dapat doon sa barangay mismo nung barangay captain. Kasi, sa Camarines Sur? Oo. Kasi otherwise, hindi yun Sa tingin ko, nagkaroon ng dalawa yun. May symbolic at saka dun sa Kasi okay. Otherwise, tanongin mo si Lenny kung sumumpa siya dun mismo sa barangay. Kasi ngayon, ang barangay, makapagbigay na ng oath sa loob mismo ng kanyang barangay. Oo. So, kailangan pumunta dun sa barangay mismo ng okay. Nagbigay sa akin. Maganda to. Pero ano ang dapat maging agenda sa House of Representatives para magkaroon ng masiglang ekonomiya sa Republika ng Pilipinas? Hirap na yan. Alam mo, unang-una, pag tinignan mo, yung balangkas mismo ng ating populasyon, 17 million ang poor at low income. So, 85 million out of 101. So, alam mo na kagad kung anong gagawin. Tapos, may bagong EIU study na ang Pilipinas, out of 20 survey, second to the bottom in terms of inequality. So, masigla ang ekonomiya, kaso napupunta lang sa mayaman. So, katulad halimbawa, out of the 3.883 million na wage and salary jobs created, 3.83 to or almost the 100% were wage and salary, pero pag disaggregate mo, puro endo. So, wage and salary ang treatment, pero endo. So, ibig sabihin, walang social security. Kaya doon nagsisimula, kasi pag walang social security ang tao, talagang hindi siya nakakapag-plano para sa kanya sarili. Yan ang number one. Number one, the huge magnitude of low income and poor people. 17 million families. Sorry, Families. Yes, 4.4 million of that 17 million families. So 4.4 million or what? ang poor
Tapos, yung low income is 11. 11 million low income. Tapos yung low income na non-poor, tapos low to middle income. Tapos 3.6 million, ibibigay ko sa yung disaggregation mamaya. 17 million ang low and poor. Low income and poor. Sobrang laki dun. Lalo-lalo na kung i-compare mo yung basihan, nasa 31,000 lang and lower. Pangalawa, yung 3.6 million lang ang middle class natin. Ang konti-konti. Tapos ang mayaman natin, 792,000 families lang. So huge, it's a huge. Despite all the tumambling ka na, from agrarian reform to liberalization, deregulation, privatization, pero wala tayong napupuntahan. Pangalawa, gross inequality talaga ng ating balangkas ng ating ekonomiya. Pero hindi naman unique sa Pilipinas, buong mundo. Failure of capitalism talaga ang pinag-uusapan ngayon. So, ewan ko kung ma-address yan dito, kasama na po ang WTO. Pero sa pananaw ko ang pangalawa, ang Pilipinas, for all the effort we did, is number 127 in the whole world in terms of nominal per capita income. This socio-political system is consigning 101 million people to number 127 in GDP per capita. Imagine mo na lang, pag tinanggal mo yung mga maliliit, putay, kasi mga talo mo lang, yung mga Vanuatu, Tonga, yung mga ganun. Diyos mio, perdon, ibig sabihin, dulong-dulo ka talaga. Number 127, ako, if you can, ako, my sense of equilibrium really gets, is one of the biggest cognitive dissonance that you can really get. Kaya, ang pangalawa, yung institutions for creativity at innovation natin, wala. Kasi alam mo, katulad ngayon ng pagbabago ng ating mundo, ang Uber, na halos apps lang, is worth $62.5 billion. That is 2.4 trillion. That is 25% of Philippine GDP. Ngayon, isipin mo, aling institusyon, research, universities na napabayaan natin. Pinabayaan lang natin na hindi sila mabuwisan. Okay na, fine. Pero in terms of the supply side investment ng ating buong society, para makalabang ka, maging competitive ka, para talaga mabigyan mo ng solusyon. Kasi ibang-iba na po ang balangkas ng mundo. Halos yung karamihan ng malalaking kumpanya ngayon, wala doon nung year 2000. Facebook, Google, Microsoft. Kaya, paano ka lalaban doon? Ibang-iba na po yung terms of competition. Yan ang pangatlong problema ko. Siguro, yung pang-apat, kailangan talaga matingnan natin yung agrikultura. Kasi ang pananaw ko, ang ating pong, hindi naman salvation, kundi ang ating pong at least initial na pwede nating pagtuunan ng pansin. Kasi nandun lahat ng mahirap. 67% ng mga mahirap ay nandun sa agriculture. Tapos 78% ng nasa agriculture, mahihirap. So, kitang-kita mo kagad kung saan ka magsisimula. Kasi sa Pareto law, simulan mo kung nasaan sila. So, the 80-20 rule is there. You focus on agriculture in order. Kasi, atulad, halimbawa, ang Pilipinas, nag-export tayo last year ng mga 1.7 billion. Ano ba export ng agriculture export, halimbawa, ng Thailand? $40 billion. Yeah. US dollars. Kalayo-layo natin. So what's wrong? Po? What's wrong? Agricultural productivity. So, ibig sabihin, kaya mo naman yan. Pangapat, ewan ko kailangan i-question na ngayon yung ating bylaw ay... Panglima na yan. Panglima. Questionin mo na yung ating kawalan ng industrial base. Kasi siya po nakapagbibigay talaga ng high-quality jobs. So, ang pinag-usapan dito, quality of life. So, kailangan questionin natin yung ginagawa ng Pilipinas ngayon. Binibenta natin ang ating labor, cheap labor, to high-wage countries like EU, US. Tapos bumibili tayo ng cheap products from China, kung saan
theoretically, the entire industrial base, manufacturing base ng Pilipinas ay nasa China. So, actually, makikita mo yan sa current account surplus ng Pilipinas. So, Current account surplus. kasi kumikita tayo. Buy low, sell high. Sell your labor products, sell labor services to high-wage countries. But you buy cheap products, final products from China of almost 1 trillion pesos, final products. We've been saying that before. Yeah, I've been saying that before, but it seems they stuck. Oh, ito na yung magsasagot ng structural change. Dumating na si Harry Roque. Okay. So Anyway, ang ano naman dyan, ewan ko. Lack of industrial base, okay. all right. Maganda to eh. Pero how would you react sa Federation of Free Workers, Sunny? As president of FFW? Palagay ko tama si Congressman Joey na kinakailangan talaga i-modernize yung ating agrikultura at dapat magkaroon tayo ng industrial base sa Pilipinas sapagkat palagay ko yun ang doon makukuha yung basihan o doon tayo makamultiply ng trabaho. Tulad ng ginawa sa Korea, di ba? Yung panahon ni Park Chung-hee. Although diktador yun. Pero 60 years ago. Pero 60 naayos years niya. ago, yeah. Oo, pero naayos niya, di ba? Yung Korea, nagkaroon ng maraming trabaho. Ang ating mga Pilipino, yan doon na sa Korea. Oh. So sa kasalukuyan, tama rin sinabi nag-agree ako doon sa sinasabi ni Congressman Joey yung tungkol sa Indo. May statistika ngayon na sa 3 manggagawa ay isa doon ng Indo. May statistics na 4 na manggagawa, isa doon ng Indo. Pero at least malaking bahagi yan ng ating lakas paggawa na nasa tinatawag nilang precarious work eh. Halimbawa, may isang Taiwanese company dyan sa EPSA sa Binyang. Yung trabahante niya mga 1,000. Ang 300 ay mga regular, ang 700 ay galing sa manpower agency. So, yung tinatrabaho ng manpower agency at yung tinatrabaho ng regular manggagawa ay pareho lang. So, ano ngayon ang kaibahan? Mas mahal ba ng Diyos itong mga regular lang at yung mga Indo ay hindi mahal ng Diyos? So, makita mo yung diskriminasyon dyan. Okay. At yung kaya may patutunguhan under the Duterte administration. Okay. So, sinusuportahan namin yung proklamasyon ni Presidente Digong. How sure are you that the proclamation will be realized? Because Mr. Pinoy Aquino once said, papasa ko yung FOI, pero it turned out to be joke only. So baka mauwi lang ito sa joke only. Hindi, at least yung pronouncement na yun ay kung gawin man niya o hindi, ay pabor kami doon. At palagay ko naman ay gagawin yon kasi yung Secretary of Labor nila, si Secretary Bello, nung pag-take over niya, in-announce din niya. At sa kasalukuyang batas naman, although kinakailangan i-improve ito, ay bawal naman talaga yung mga Indo eh. Tulad ng labor-only contracting is prohibited specifically by the law. Yung contractualisasyon, although sinasabi doon, the Secretary of Labor has the power to regulate yung mga contractual issue, yung mga contractual employment. So, pero yung labor-only contracting talaga, bawal talaga yan. Yung 5 months contract, bawal talaga yan. Kasi permanenteng trabaho yan eh. Tapos yung manggagawa, ginawa mong temporary. So, palagay namin ay kung suportahan natin yung issue na yun at ang programa na yun, polisiya ng gobyerno na yun, ay palagay ko ay magtatagumpay tayo. Yung trade union movement, yung trade union Congress of the Philippines, yung Kilusang Mayo 1 at ang Federation of Free Workers last week ay nag-uusap-usap tungkol dito sa issue ng Indo 555 at issue ng kontraktualisasyon. At Sardinas yun. Pinag-usapan ito at palagay ko next week ay magkaroon kami ng joint statement para sa issue na ito. Very well. Okay. Congressman Harry Roque, congratulations. Magandang umaga and tama ba sabihin na welcome to the old boys club sa Congress? Hindi, pero katulad niyan, sinabi ni President Duterte that his administration will respect the international treaties and agreements and the like. How does that sit with you considering your stand on EDCA? Because EDCA is an agreement between executives.
Well, ang maganda ho so far na nakikita ko kay Presidente Digong ay yung kanyang pagbabago ng pulisiya pagdating sa foreign relations. No? Mapapansin niyo po na dumidistansya ngayon si Presidente Digong sa posisyon ng Estados Unidos dito sa gulo sa West Philippine Sea na tingin ko ay tama namang gawin. No? Dahil malinaw na ibang pang-national interest sa mga Amerikano dito sa West Philippine Sea sa ating pang-national na interest. Paulit-ulit sinasabi ng mga Amerikano hindi sila nakikialam dito sa pag-aagawan ng titulo at ang kanilang interest lamang ay yung kalayaan ng paglalayag. No? So yung deklarasyon po niya na talagang susundin niya yung ating mga obligasyon sang ayon sa tratado, yan po isang ayon din sa international law, pacta sunt servanda. Pero ito po ay without prejudice to reviewing kung nais pa ng Pilipinas na maging kasapi sa mga tratadong ito. At umaasa po ako na dahil sa kanyang mga deklarasyon na magkakaroon siya ng independenteng foreign policy na hindi tayo magiging sunod-sunuran sa mga Amerikano, na darating po ang pagkakataon na marerepaso niya kung dapat nga bang manatili tayo dito sa mga kasunduan gaya ng EDCA at gaya ng Visiting Forces Agreement. At tingin ko po itong hidwaan nga sa West Philippine Sea ang siyang mag-uudyat sa kanya na magkaroon ng posisyon, no? Kung dapat bang manatili at dapat umalis dito sa mga tratadong ito. Dahil meron naman pong mga mekanismo, no? Kung saan ang Pilipinas ay po pwedeng bumitaw sa kanyang mga obligasyon. Pero tama po sinabi niya, habang hindi pa tayo bumibitaw dito sa mga obligasyon na ito, dapat sumusunod sa ating mga obligasyon. Very well. Pero may tinanong ko kay Congressman Salceda kanina tungkol dun sa status ng mga congressmen because of the ruling of the Supreme Court dun sa Velasco-Ongsiaco case na kailangan mag-assume kayo ng June 30 after being proclaimed, but you should also take your oath before the Speaker of the House in session. Well, So, ako po ang ano kaya abogado mangyari? ni Congressman Ongsiaco Reyes. Naniniwala po ako itong desisyon na ito ay mali. Ang partido po sa kasong ito ay anak mismo ni Justice Velasco. No? At tingin ko po, nagkaroon ng barkadahan na desisyon para po ma-accommodate itong anak ni Justice Velasco. Malinaw po na sa saligang batas ang nagsasabi kung sino po ang dapat maging sole judge ng lahat ng kwalifikasyon ng miyembro ng Kamara at ng Senado. Yan po ay ang House Electoral Tribunal at ang Senate Electoral Tribunal. Hindi po ito mababago ng Korte Suprema kahit ang tawag pa sa kanila ay Supreme. Taong bayan lang po ang makapagbabago niyan sa pamamagitan po ng charter change. So, paano? Congressman ba kayo ngayon o in limbo? Can you draw salaries from July 1 to 15? Because if you cannot, Practical question. paano Alam niyo yun? po kung susundin yung desisyon na yon, wala kaming sweldo pagdating ng A15. Wala Yun na nga kaming karapatan na pumasok ng Kongreso. Wala kayong karapatan Ang sinasabi mag-file ko ng po, bill. Kami po'y nakasumpa na. Nagsimula po ang termino namin, kasabay po ng Presidente, tanghali ng June 30. Talaga pong walang basihan yung desisyon na yan. At titignan po natin kung anong dapat na remedyo dyan. Hindi pa naman po tapos ang usapan. Dahil kapag ang mga maestrado ng Korte Suprema ang siyang lumabag ng saligang batas, kami naman po ay may kapangyarihan na umupo bilang mga prosecutors at titignan natin kung anong ebidensya, kung meron nga silang culpable violation of the Constitution. Pero kalokohan po yan, desisyon na yan. Ibig sabihin, kaming dalawa po ni Congressman, hanggang ngayon di pa Congressman. Palaboy-laboy lang po kami. At wala kaming karapatan na magkaroon ng sahod pagdating ng July 15. Bagamat nakikipag-away na po kami sa Kamara ng Representante para sa mga kwarto dahil ang gulo-gulo po ng proseso na pag-a-assign ng mga kwarto dyan. Kaya nga po, I can assure the Supreme Court, mali ang decision nila dahil as of 1 July, nakikipag-away na po yung mga tao over room assignments dyan sa Kongreso. Yes, please. Well, you can call us presumptive congressmen. Maganda ito. So, you know, this is also something we should look into because if this will go on, the President may be able to do something from now on until July 25 and issue decrees because wala pa kayo, hindi kayo nakaupo eh. Well, gaya po ng sinabi ko, hindi naman po pwede mangyari yun dahil nararen po ang saligang batas. At ang tingin ko po, kahit mali, kahit labagin pa ng Korte Suprema ang saligang batas, hindi po mababago ang letra at ang espiritu ng ating saligang batas. Kongresista na po kami, excuse me na lang sa Supreme Court. Maganda ito. All right. Professor, may nakikita ka bang hiwaga doon sa nakalipas na eleksyon? Dahil some time ago, in 2013, you came out with a study saying
there was a nationwide trend of 60-30-10. Ano bang meron? Marami nagsabi na nandun daw sa undervotes. Yung undervotes, ibig sabihin noon, kapag sa senador, pag, di ba 12 yung iboboto, kung hindi ka bumoto ng 12, ba 10 lang, mayroong undervotes ng 2. Sa usapin naman sa vice president, pag hindi ka buboto, so undervote yun. So, mayroon ganon. Tingnan ko nga yung sa presidential sa contest, ang undervotes doon, mga 3% of the total votes cast. Sa vice president, nasa 7%. Medyo mas malaki nga, sabi nila. Tapos sa party list naman, lampas ng 20% ang undervotes ng party list. Oo, malaki masyado. Pero sa senatorial, mahirap kasi 12, hindi mo Hindi mababasa kaagad. Hindi pa kaagad, oo. How long will it take you to look into the figures closer and more seriously? Nakikinig pa ako kung alin ba talagang dapat titingnan. May nagsabi na yung 4 na probinsya na mas magandang tingnan. May nagsabi. Ganon. Sige, tingnan natin. Ano nga ba yung 4 na probinsya? Wag na muna. Wag muna. Bahala sila. No? Okay. Maganda ito. Pero, paano yun? Yung mga manggagawa, katulad sa FFW, no? You belong to a very big group. Were you able to come up with your own party list na nagwagi who can really pursue the agenda ng mga manggagawa? Sa FFW, wala kaming party list eh. Ay may mga party list na mga kasama kaming sumama ki Congressman Roque. Si Attorney Alan Montaño ay sumama sa una. So kasama sila ni Congressman Roque sa kanyang party list, ano, sa Kabayan. Yung iba naman ay sumuporta sa TUCP. No? May mga sumuporta sa PM, may sa Akbayan na sumama. So, ang FFW ay walang party list na nilunsad o pinatakbo noong nakaraang eleksyon. Ang pinatakbo namin yung aming President Emeritus pagka-senador. Yung boses ng obrero sa Senado, pero malayo pa. Si Attorney Montaño, Alan Montaño. So, hindi pa boses yun. Bulong pa lang yun. Bulong pa kasi hindi nanalo. Sinuporta namin si Congressman si Congressman Bello para pagka-senador, Walden, at saka si Congressman Colmenares, pero mahina pa. Nakita naman sa boto eh. Hindi, kasama si Risa. Actually, 8 si Suberi kasama doon. Si Drilon kasama rin doon sa aming napili ng mga senador, no? Si Tesdaman, kasama ba? Kasama si Tesdaman. Kaya pala nanalo. Okay. Pero sa amin nang galing ay kinakailangan pa ng dagdag na effort next time. No? Hindi natin kaya ngayon. Thank you. Pero kung tulungan ni Congressman Joey, alam ko, Social Democrats ata ito eh. Kaya magagawa. Okay. Capitalism ang sinabi niya. Okay, anyway. Delikado. Yes. Congressman Harry. Well, habang pinag-uusapan po natin yung karapatan ng mga manggagawa, no, naghahain na po tayo ng anti-endo bill. No? Itong anti-endo bill, aaminin ko naman po, ito po ay nakabase doon sa European Council Directive 1999. No? Ewan ko ba doon sa, nakalimutan ko na kung anong numero noon. No? Pero nakabase po ito sa European Council Directive 1999. Ang struktura po ng batas, unang-una, kinakailangan patunayan ng isang employer na walang kaparehong trabaho na regular yung pinapatrabaho niya under a fixed term. No? At kung magkakaroon po ng renewal, kinakailangan magkaroon din ng basihan kung bakit kinakailangan magkaroon ng ganyang renewal. Ang pagbabago po dito sa batas na ito, bukod pa doon sa struktura na nanggaling doon sa European Council Directive 1999, nagpataw po tayo ng kriminal na parusa sa mga lalabag nito. Dahil matagal na naman po pinagbabawal yan ng labor code, kaya nga po nung eleksyon, frustrated ako doon sa mga kandidato sa presidente. Lahat sila ay pagbabawal daw nila endo. Excuse me, matagal na pong bawal yan. Mula po na nagkaroon tayo ng labor code,
na pinagbabawal na po yan at nasa saligang batas nga yung karapatan ng security of tenure, no? So ang kulang lang po talaga yung ngipin. At ang parusang minungkahi ko po doon sa aking panukalang batas ay 6 na taon, 1 araw hanggang 10 taon. Ibig sabihin, siguradong kulong kapag napatunayan na siya po ay guilty ng paglalabag ng anti-endo law. Pero ang maganda po dyan, reasonable naman yung struktura ng European Council, no? Kinakailangan ano yung comparable employment at kung paulit-ulit ng renewal ay ano yung objective basis para sabihin mo na hindi nga siya sakop ng comparable employment. Yun po yung maganda dun sa European Council dahil may doktrina po. Okay. Yes. Actually, sa... Ano ba pinag-ugatan nito? Sino bang may utak nung kontratang ganyan? Ay, ang mga kapatid, sabi ni Chairwoman Eta. Yung mga Indoy, may mga desisyon ng Korte Suprema dyan. Yung unang-unang nabasa ko, yung sa Pure Foods versus NLRC na dinesisyon na noong 1997. Ang sabi ng Korte Suprema doon, yung pagbibigay ng krutata na 5 taon sa isang manggagawa, tapos tinatanggal siya pagkatapos ng 5 taon at pinapalitan siya ng another na manggagawa, 5 buwan ulit, at pinalitan ulit ng isang manggagawa na 5 buwan ulit. Yan ay tinatawag ng Korte Suprema na circumvention of the law on security of tenure. So, klaro naman doon na sinabi ng Korte Suprema na bawal talaga yung 555 na yan. At recently nga, may kaso ako na dumating din sa Korte Suprema, isang machinist ng isang factory na mayroong 5 months contract, tapos tinanggal siya, pinalitan siya ng another 5 worker na 5 months contract ulit. Sabi ng Korte Suprema, permanente ang trabaho na yan. At ginawa niyong temporary yung mga manggagawa na nagtatrabaho dyan. Kaya bawal yan, sabi ng Korte Suprema. Can I just add something? Yes, please. Very briefly. Very briefly. I think Harry and Joey, you're going to be co-author. So, co-author din yung akbayan. I'm, by the way, akbayan chair emeritus. So, you wield power din, no? I wield power. I always wield power, yeah. And please be just take into account, anyway, you're a human rights lawyer, the global guide. It's a soft law. It's not a hard law. But right now, you have what is known as the United Nations Guidelines for Business and Human Rights. This was a unanimous decision made by the United Nations Human Rights Council, where businesses, beyond corporate social responsibility, must ensure that the human rights of the people within their own businesses and outside their businesses, the constituents to which they deliver their services, must enjoy their human rights. It's a basic, fundamental guide which was adopted unanimously by the UN Human Rights Council. It would be good to put this in the Declaration of State Policy dun sa panukalang batas ninyo. Yung palagay yung bill ni Congressman Rocky ay maganda yung kasi may criminal aspect na. May mga pending na bills, the past akbayan mayroon at yung bayan muna na nakapending noon pero hindi pumasa sa Kongreso So palagay ko may nadagdagan itong mga congressman. Dito na si Governor Salcedo, naging congressman na. At saka si Congressman Rocky, palagay ko ay mas lalo siguro mapalakas. Mabuti na banggit ninyo because on July 14, I'll be moderating sa focus group discussion doon sa President's Forum ng ECOP. Okay. So, meron silang national convention. I was invited to be a moderator for the presidents at iba't ibang grupo. Imbitado ako sa opening sa 13. After kasi nun, magsasalita si President Duterte. So, maganda yung pre-programming. I can also ask them their views about this. So, come up with your bill para mabanggit ko sa kanila. Hindi, give me a copy so I can also discuss it with them point by point. Para masaya ito. Okay. Sky, alam ko kanina ka pa umiikot dyan at naghahanda ng itatanong mo. Please. Kasi very interesting yung pinag-uusapan tungkol sa employment. I just want to ask and to clarify from
congressman, Harry Roque ngayon. Congressman na nga ba? Parang wala ka pang sweldo eh. Pero I just want to clarify, kanina yung sinasabi mo, yung comparable employment. Anong ibig sabihin nun? Yan. Well, ibig sabihin lang yon. For instance, ang pinakamalaking problema natin dyan, yung mga sales lady. So, papatunayan ng employer na 5 months lang na hindi nga sila gumagawa ng kaparehong trabaho na isang permanenteng sales lady. At pag napatunayan nga, na parehong-pareho naman ang ginagawa nila, based on objective standards, di ibig sabihin nun, ito yung pinagbabawal ng batas. Ngayon, kung mapapatunayan mo naman talaga na kumbaga Pacquiao system or talaga namang meron talagang tawag dyan agency contract talaga, no, na talagang iba naman ang ginagawa nila, hindi ka masasakop nung pagbabawal ng endo. Ang importante lang kasi yung definition eh. So ako, hindi na ako pumasok dun sa let's define it. Tignan lang na lang natin kung meron talagang iba nagtatrabaho ng parehong-pareho na hindi naman sila endo at yun ang ating pagbasihan. Di ba ho? Yes, please. Yung isang blatant na violation ng security of tenure ay yung halimbawa yung ginagawang project employee yung mga manggagawa. Particular ko na yung isang mining company dito doon sa Tubay na inorganisa namin sa union. So mga 1,000 yon. Biglang naging project employee itong mga manggagawa at nag-end of term, end na. Tapos ang nangyari ay nag-hire ng bago ang kumpanya, pero ang hinayin na hindi na workers, member of the cooperatives. So, wala na yung employee-employee relationship daw kasi member na ng cooperative. So, ang nangyari dyan, may notice of strike kami, inassume ng Secretary of Labor at pending ngayon sa Tuba Bigkit. Tubay, Agusan, Del Norte. Agusan. Okay. O kasama. So, dun naging kooperatiba na. So, hindi na ma-organize sa union kasi member daw ng cooperative. So, parang may narinig pending akong yun. ganyan. Oh. Pending ngayon yan sa Korte Suprema na. Sa ganyan, dun sa batas na panukalang batas natin, tatanungin, ano ba yung comparable employment? So kung mapapatunayan na talagang minero naman talaga ang kanyang trabaho at napakadaming mga regular na minero, then magiging endo yung ganyang sitwasyon. No? Now, nakalagay din dun sa batas na kapag napatunayan mo ang endo yan at ikay natanggal, guilty of unlawful termination din. Illegal termination yung employer in addition to the criminal aspect. So makakakuha rin siya ng reinstatement order at kung hindi sila i-reinstate, papatak yung sweldo niya. Mabigat ito. Okay. Doon sa binanggit ninyo kanina, Congressman Salceda, na mahihirap sa Pilipinas, patuloy ba lumago yung bilang ng mahihirap over the years? Because the Aquino administration had figures to show that the economy was doing well. Wala eh. Wala nga. Lumaki talaga eh. Yung law, tsaka, kasi, ayan, mayroong rich, mayroong middle class, may low income, tapos mayroong poor and near poor. Yung no income? Yung poor, 4.4. Yung near poor, 11. Yung low income, pero but not poor, pero almost poor, nasa 5.8. Yan yung sinasabi kong 17 million. Yung ating pong middle class, 3.6. So, ang ginagawa from poor, pinipitik lang papasok ng near poor. Isang bagyo lang, balik ulit siya sa near poor. Kaya ang lumalabas nga dito, dahil sa paglago na ekonomiya, 2.6 million ang nahahango papunta sa near poor. Pero dahil po sa structural injustice, katulad ng endo, lack of security, lack of social benefits, binabagsak ulit sila. So 2.6 pataas, 2.8 pababa. So plus 200,000 ang poor. So ang sinasabi niya, dapat targetin mo yung 17 para masiguro mo may papasok ng middle class. Kasi 17 talaga yung non-middle class, non-rich. So pag stratify mo yung Pilipinas, 792,000 rich families, lahat dito, nakaupo. Tapos, ang sunod na dyan, 3.6 million middle class. Tapos yung baba niyan is non-middle class, non-middle class, non-rich, 17 million. Doon sa 17 million, 4.4, yung laging sinasabi na 4Ps, na covered na 100%. Tapos merong 7.1 million na near poor, vulnerable poor.
Tapos merong low income, no income, na nasa 5.77 million. So, para sa akin, yung 17 millions, pag tinignan mo ano yung basis ng paano yung categorization, yung average income ay hindi naman ganun kalaki yan, i-compare mo sa buong mundo. Kaya ang sinasabi ko, ang nominal per capita income ng Pilipinas ay number 127 sa buong mundo. So wala pa yan yung inequality. Pag pinasukan mo ng equality, ay talaga may problema. Kaya kung iisipin, yun yung fundamental basis. Kaya ko kasi na itanong yan, sinasabi rin na yung remittances ang nagpapaangat ng ekonomiya ng Release bansa. valve lang yan. Release valve lang para wag tayo magrevolusyon. Mabuti nga si Duterte is an articulation of a social revolution. In effect, mabuti nga yung kanyang expletive revolution naging social pronouncement revolution, katulad ng pag-name ng 5 general. Imbis na nagmumura siya, may social pronouncement. Kaya ang sabi ko nga sa mga foreign investor, yung aking mga foreign fund managers na mga kliyente noon, huwag mo tingnan yung sinasabi ng bata. Tingnan mo kung anong ginagawa niya. Pinapag-resign niya yung 5, tsaka mukhang marami siyang nagawa eh. Nung nasa baba siya, alam mo, pinag-aralan ko na maigi yung Davao model. It's probably one of the most advanced. It has a women's code. It has a very sophisticated early child and care development. Kasi alam mo, ako naniniwala dyan, sinusubukan ko ganyan sa Albay eh. Kasi kung ano yung pasok mo sa utak ng bata between 0 to 5, halos yun ang determine kung gaano katalino siya paglaki. Tapos iba yung matalino sa magulang, ha? Smart. Okay. So, ang number 2, although sinasabi mo nga dahil ginugulat niya yung publiko, hindi. Pero yung total na bakit siya successful sa peace and order, dahil lang sa pag-limit, sa speed limit ng para hindi nakakatakbo yung mga kriminal. So, nahahabol ng police. So, it is management savvy in effect. Pero, ang point ko dyan, that is my feeling na is an articulation of an electoral articulation of a social revolution na sana may magawa tayo niyan. In fairness naman sa kanya, may mga in fairness to the Philippines, next year, yung dating inaaway namin IPIRA mukhang magbubunga na. 4,000 megawatts under... Hindi nga, mali ka na ngayon. For 16 years, tama ka po. Pero ngayon mukhang tama na. Kasi 4,000 megawatts have been applied with the power supply arrangements, 3 pesos and 30 centavos for 20 years. Napakamura po nun. Sa Mindanao, 2,000 megawatts ang papasok. Ang ibig sabihin niya, magkakaroon ng oversupply sa power sa buong Pilipinas dahil sa IPIRA. Pero, ang negative niyan ay puro coal. Pero ang sinasabi ko niyan, it's good, parang mukhang may basis para magkaroon ng industrial, not revolution, but an industrial resurgence sa Pilipinas. Kung at least we can get all the other factors into place. Yeah, you're aware of Ambition 2040. It's a Binasa research made by NEDA. And most Filipinos look forward to having jobs in the Philippines. At walang nagsasabi na magtutungo sa sinulat abroad. ako dyan, actually. Ang point ko lang dyan sa ambisyon para sa sarili. It is personal or family appropriation of a goal. Yes. Pero yung societal goal, wala. Wala. Katulad halimbawa, from number 1 to 7, in per capita income, pwede mong i-goal na maging number 100 ka. Katulad halimbawa ng Pilipinas, by year 2030, $1 trillion na tayo, 120 million people, pwede ka na mag-OECD. So, ibig sabihin, yung ambition is not as ambitious. In the sense na walang societal goal, meron lang. Katulad din ng problema ng ENDO, it's good for businesses, it's bad for the economy. Because if you look at it, the lack of security of tenure, it really affects the ability ng ating pong consumer demand really to drive rapid industrialization domestically. So, ibig sabihin, you deprive the economy of one particular source. Alam mo, ang tao, pag walang security, hindi siya nag-i-invest sa sarili niya, hindi siya nag-i-invest sa kanyang kasi baka bukas wala na akong So, hindi siya nakakabili ng sasakyan. Ilan bang sasakyan binibenta sa Thailand? Taon-taon, 500,000. Sa atin, 150,000. Masaya na. Hail Mary, full of grace na tayo.
Pero kaya nga, ang importante dito, if you really need this, wag na. Ayoko na magsalita kasi may madadamay na. Okay. Harry, would you care to add to the discussion, not to the confusion? Well, alam mo, si Gov po talaga is really the resident economist. Bagamat, highlight ko lang po na laos na ang ating measure of development ay mga GNP and GDP. Kinakailangan yung quality of life, kinukonsider. Sa millennial goals, kasama na rin dyan yung kalusugan at saka yung rule of law. No? At pagdating po sa kalusugan, yung unang-unang bill po na i-final ko ay nagsasabi na lahat ng Pilipino ngayon ay may karapatan na magkaroon ng libreng paggamot at libreng gamot. No? It's the first Universal Health Care Act. Ang posisyon po ng bill natin dyan ay hindi sapat yung binibigay ng PhilHealth. No? Ang PhilHealth po right now provides only 12% of our medical cost and an overwhelming 52% is still paid for by Filipinos. No? Ko-compare natin yan sa Thailand na kapitbahay natin, na halos kapreho tayo dati na ekonomiya, pero look where they are now. Ang Thailand po baliktad. 12% na lang ang out-of-pocket expense ng mga Thai pagdating doon sa kanilang healthcare. So again, we look to the Thai experience po at ang sabi natin, tinignan naman natin yung ating mga financing for health, yung 260 billion ng Department of Health na nanggagaling part of it sa sin tax proceeds, yung pera nanggagaling sa PAGCOR, yung pera nanggagaling sa PCSO, at yung mga pera ngayon na binibigay sa mga kongresista, no, in terms of soft, pag pinagsama-sama po yan, sapat-sapat na po para magkaroon ng primary healthcare. Libre ang lahat ng Pilipino. Magkano ba ho yan? Ang estimate po dyan is 1,280 pesos per Filipino. Yung from district level hospital down, kasama na po yung mga preventive medicine. Kung may diabetes ka, yung mga insulin, yung mga ganyan, yung mga maintenance drug, para ma-prevent yung mga mahal na sakit, no, kapag naging full-blown attacks, no, stroke, what have you. No? So at 1,280, 128 billion lang po yan ang universal healthcare para sa buong Pilipinas. Ang budget po ngayon ng Department of Health, 260. Pero kailangan nila ng budget para makita si Secretary sa television, di ba? Well, ang sa akin lang po, nandiyan ang salapi. Gamitin natin yan para magkaroon ng multiplier effect at gamitin po natin yan in a way na magkakaroon po ng katuparan yung obligasyon ng Estado na itaguyod yung karapatang pantao, hindi lang po yung karapatang pampolitikal at pang-sibil, kapati na rin yung tinatawag nating economic, social, and cultural acts. Bakit? Wala sa akin lang. Yes, madam. Hindi. Dagdag ko lang sa minority position. Dagdag ko lamang. Magaganda lahat itong sinasabi ng ating mga kongresista. Ako sinasabi ko, kongresista sila. Wala akong qualification. Wala akong pagtubili dito sa bagay na ito. Sapagkat naniniwala ako na ang saligang batas ang dapat mamayani tungkol sa posisyon na kung ikaw ba ay kongresista o hindi. Ito yung nagpapasya. Ngayon, makinig ka. Ngayon, dagdag ko lamang sa sinasabi ni Congressman Harry. Tama lahat yung mga binabanggit nila, yung mga panukalang batas nila na dapat, at natutuwa rin ako na yung PAGCOR, nung sinabi na yung kalakhan ng PAGCOR dapat pumasok sa health concerns, lalong-lalo na sa pagiging moderno ng ating mga district hospitals at lalong-lalo na sa pagtataguyod ng primary health care dun sa barangay level, yung mga barangay health centers natin, at ito naman yung dapat nagpapasya. Ang mahalagang usapin lang na idadagdag ko, pag sinasabi nating karapatang pantao, ito ay ang pagmumulat mismo ng pagkatao nung ating mga mamamayan. Dahil ang isang mahalagang at makabuluhang usapin dito, tayo at ang kalakhan at maging, lahat, I won't mention names anymore, naniniwala sa isang personality leader, tapos lahat tayo umaasa dito sa personality leader para lutasin ang problema ng bayan. Di ba? Umaasa siya na itong leader na ito, ang siyang
siya ang maglulutas ng problema. Siya ang gagawa ng social revolution, eka nga, na na-articulate sa kasalukuyan. Ang siguro, para sa akin, hindi dapat lutasin natin to. It's a basic question. Yun yung tinatawag nilang feudalismo eh. You talked about the failure of capitalism. Sasabihin ko naman, we have to surpass the feudal character, the feudal nature of our political culture. Masyado tayong feudal, palaasa. Magagawa lang natin yun pag binigyan natin ng pag-asa ang kapangyarihan ng mga mamamayan. At doon pumapasok yung kanilang kaalaman tungkol sa yung awareness nila, kamulatan nila tungkol sa karapatang pantao at ang responsibilidad nila. All right. We'll open the floor to our friends from the media. Uubuin ko lang. Sige, please. Ang tinitingnan ng Duterte administration is the Cuban model for healthcare. It's very primary healthcare. May sinasabi nga sa US, yung mga taga-Florida, pumupunta ng Cuba para mas mura ang kanilang pagpagamot. In fact, yung heart and soul noon is cheap medicines. Murang-mura medicine. We're not talking of the medicines from India. I don't know how I'm trying to study. Kaya I think I want to go to Cuba ngayon para mapag-aralan talaga kung anong ginawa nila, bakit napamura nila. I guess definitely control, not price control, but rather I think yung mga korporasyon na gumagawa ng medicine, definitely parang nagkaroon ng magandang competition para mas mura yung kanilang medicine. Kasama siguro yung importation. Pero ang nakakatawa nga po, yung mga taga-Florida pumupunta ng Cuba para magpagamot at dahil mas mura. So, yun ang modelo. Kasama na po yung mga pagbabago na sinasabi ni Harry na gagamitin yung 200 billion. Kasi kung tatastasin mo na naman o disaggregate mo yung 200 billion na sinasabi ni Harry, ang kalahati ay nasa PhilHealth na galing din sa pagyoyosi. So, basically, yung PhilHealth saan napunta? Ang problema ko niya, mukhang napupunta sa mga ospital na malaki ang corporate profits. Again, ayun na naman po yung failure of capitalism. No? Magiging malaking problema. So, siguro... No. Ako, I work with the administration to ensure that the policy is executed and it is correct policy in comparison to other countries. So, basta ang sinasabi ko, yung Cuban model, apparently, you have to really focus on it because that is the model. Dati, si Gloria was looking at the Thai model, the Shinawatra model, which is the 40 baht policy. Magbayad ka lang ng 40 baht, you can go to any hospital for free. Dito naman, yung Cuban model nila, which is essentially also free hospitalization para sa mga Cuban citizens. At murang-mura talaga. Ang core talaga kung bakit nagagawa nila because of cheap medicines. Napakaganda nito. Should there be questions from our colleagues from the media, please approach the microphone. Wala man yata media. Meron. Dennis, meron pa. Live tayo ngayon. First time tayo. Okay. Please. Ano tayo tawag dito? Maiden. The maiden presentation ito. Next week, China Sea yung issue. Lola na ang maiden natin eh. We're the first maiden Lola. Morning po. Lianes Capanti from Manila Times. Yung tanong ko po about charter change, you mentioned about, yun nga, poverty, lingering poverty, endo, healthcare. So the Aquino Duterte administration is looking at amending the charter, sabi, to be more responsive daw sa current needs. And incoming Speaker Alvarez said charter change can be done in a year. So are you in favor of this charter change? And if so, how can charter change help the poor, the 17 million in particular? I-define ko muna na. Yung exigency ng Duterte administration for charter change comes from trying to solve the Muslim crisis. In other words, the only solution there can be constitutional. Kasi sa current constitution, mukhang hindi natin ma-address yung kanilang angst na historical. We cannot address the historical injustice na talagang super cumulative. So,
in that sense, pag tinignan mo kasi sa ang Pilipinas, may mga pag-aaral, si Emmanuel de Dios for example, na bakit wala tayong foreign direct investment dahil sa political instability. And ang political instability natin, nangyayari dahil po sa dalawa, which is really the Muslim separatists plus the NDF insurgency. Kaya ang dyan is final peace talks. But you cannot have final peace talk without amending the Constitution. Diyan pumapasok yung Constitution. So, pag nasolve mo yan, basically, tataas po ang foreign direct investment. Hopefully, kasi ang Constitution will lead to political stability. Although you have to undergo some volatility. But again, pwede kong refer sa iyo yung Emmanuel de Dios study na kung bakit walang foreign direct investment tayo compared. Kasi kulela tayo sa buong region pa rin hanggang ngayon eh. Ang pangalawa, yung peace and order situation naman, yan po ang dahilan kung bakit walang gross domestic capital formation, pasensya ka na. Ang ibig siya, walang domestic investment. Dati, ang cause niya po ay dapat siguro, corruption was kung bakit wala nag-i-invest na mga domestic. So, siguro, ang overall concept is not corruption, it should be governance. Kasi bakit naayos na ni Pinoy, it's either hindi naayos masyado, kulang pa, or hindi talaga naayos. So, ang solusyon ng Duterte administration dun sa bakit walang domestic investment, kasi ang ating GDCF as percentage of total GDP is 23%. Pero ang ating pong savings rate ay nasa 42%. So, meron kang 20% na hindi nagagamit. Bakit? Hindi naman na halos natin kailangan ng FDI. So, ang point na ginagawa niyan is because of lack of governance. So, ang solusyon nga dyan yan, itong mga fight against crime, corruption, and drugs. Hopefully, so you're addressing the twin. One, political stability needed for foreign direct investment, which is private. And the other one is essentially governance, lack of governance, so you can have higher domestic investments. So, I think both sides, in that sense, yung iyong tanong tungkol sa Constitution, yes, because more investments will shift the supply curve to the right in terms of labor, and therefore, you will need more labor if you have more investments, more labor demand if you have more investments. Can I just add a little bit lang? Promise. Sige po. Ako minority nga. Hindi nga ako congressman. Tapos susunod na yung minority dito. Alam niyo, tama naman yan na kailangan mo ng pagbabago ng saligang batas para mas bukas ka doon sa peace talks, no? And by the way, there is no such thing as a final peace agreement. There are going to be a series of peace agreements. Ganun lang naman ang internal development of the situation. Bumigay? Pero ang gusto ko lang sabihin dito, hanggat hindi mo baguhin, uulitin ko, yung political culture, kahit yung federalismo na pinaglalaban ninyo, pinaglalaban mo ba ang federalismo? Para well, the BBL is also something, pero whether it's BBL or federalism, ang mahalagang usapin dito is, as I said again, it's an ideological question. You have to rearrange the mindset, the mentality of the people kung paano silang mag-isip. Otherwise, federalism can nurture a whole lot of regionalistic warlordism, no? You're gonna have regional warlords all over the place. Nako, Sus Mariosep. Pag hindi ninyo binago yung kapangyarihan ng base ng mamamayan at lagi kayong nakatutok dun sa leader lamang na mamamayani, you're gonna have regional warlords, gambling lords, feudal lords, you name it, what kind of lords, goddamn lords or whatever, no? Yun. Well, mukhang minority view nga ako talaga, no? Kasi kung ang problema ay kahirapan, kung ang problema ay kriminalidad, hindi ko po makikita kung paano makakabuti yung charter change na hinihingi nila, no? So, sa akin po,
Kung ang issue ay korupsyon, tanggalin ang mga korap, kahit anong form of government yan. Kung ang problema ay kahirapan, kinakailangan gamitin ang kabanambayan para doon sa nakakarami, kahit ano pang sistema ng gobyerno yan. Ang problema po sa federalismo, meron na pong pag-aaral, yung isang dating National Treasurer na nagsasabi, 3 rehiyon lang ang makatatayo sa kanilang 2 paa under a federal state of government. That's NCR, Region 3, and Region 4. Oo. Lahat po sila, hindi nila kayang tumayo sa 2 paa. They will have to rely on what is known as an equalization fund, i.e. subsidy from Metro Manila. So ako po, taga Metro Manila ako. Gusto ng marami na federalismo para matigil na raw yung Imperial Manila. Pero under the federal system of government, Maynila pa rin po magsasubsidize sa buong federal form of government. That's a contradiction in terms po. Ang akin, kailangan gawin natin ngayon, full autonomy. May 2 pong kaso nakabinbin sa Korte Suprema. Kaso ko yung isa, Palawan. 40% gross share of Malampaya dapat mapunta sa mga lokal na gobyerno. No? Bakit po? Para po mapalakas yung fiscal autonomy ng mga local government units. Yung kaso po ni Governor Mandanas ng Batangas, yung IRA na hanggang ngayon hino-hostage sa Malacanang, dapat lahat yan ibigay sa mga local government unit dahil yan naman yung essence ng autonomy of local government units. So sa akin po, wag na tayong gumastos ng 6 na bilyon para sa isang plebisito, 3 bilyon para sa Constitutional Convention para lutasin ang pwede namang malutas ngayon nang hindi binabago ang saligang batas. Very good. Yes, please. Follow-up lang. Kasi incoming Speaker Alvarez said it can be done in a year. Yung con-cons work can be done in a year daw. I'm sure it can be done. Ang tanong nga, for what? Kung ang intention talaga is for peace in Mindanao, alam mo, hindi na kinakailangan nila mas malawakan. For BBL, matagal ko lang sinasabi, ang dapat ginawa ni Marvic Leonen, nag-propose na lang siya ng Mindanao Amendment, specific amendment to the Constitution. Yun na lang naman yun ang kinakailangan Pero yung to hold all this con-con na gamitin na lang natin yan sa National Feeding Program. Gamitin na lang natin yan para dun sa Universal Healthcare Program. No? That's what economics is all about. How to allocate scarce resources. Hindi naman tayo overflowing with cash para gawin lahat itong mga bagay nito. No? At saka sinabi naman ng Korte Suprema talaga, kung gusto ninyo magkaroon ng kasunduan, sumunod kayo sa alintuntunin ng Saligang Batas. Kung hindi talaga po pwede, yung Mindanao Amendment na lang. Mindanao Amendment na lang natin para ma-facilitate yung BBL. Pero hindi na kailangan itong grandiose scheme na in my mind is a wastage of scarce resources. And wouldn't this open the floodgates to other changes in the Constitution? Basta binuksan mo yan, bubukas yan. Pag binuksan mo yan sa Mindanao Amendment, bubukas din yan. So, generally, yung buong katawan na ang pag-aralan, kaysa naman yung isang kalingkingan na papunta rin naman sa buong katawan, mas makokontrol mo pa. Kaya sabihin natin, Mindanao Amendment, many insertion will find, many of this angst, especially of the socialist angst, will find their place into any kind of amendment, whether it is an earmarked amendment, if there's such a thing. Basta ako, an amendment is an amendment, whether by whatever means. Nakita ko na po yan nung debate na katakot-takot natin. Nung yung pumunta ng Chacha. Yan, yung Chacha, yung economic Chacha. Yes, can I answer that? Please, just... Hindi, pero sagutin mo na kita. Ikaw wala kang katiwa-tiwala sa local governments, hindi. Pero, sabi mo nga puro kami warlords Ang warlords ang sinasabi. Pero sinasabi ko, napaka-basic ang prinsipyo ng Kristyanismo, ang subsidiarity. Na igagalang natin yung mga local initiatives dahil po doon nagsisimula lahat ng innovation sa entrepreneurial action. So kung meron man isang bagay na i-enable, doon po talaga ang pinaka-argumento ng federalismo. Ngayon, kung anong klase, yan, pwede natin pagdebatehan. Yeah, but promise, a little bit lang, ha? Yes, please. Because it's so very important. Saya nito. Precisely, hindi mo nga muna kailangan ng federalismo, ipatupad mo ang umiiral. Hindi sa Kristiyano. Pero usapin yan, halimbawa yung bottom-up policy.
Maganda ang bottom-up policy. Na panahon pa ni GMA yan di ba? Oo, pero yung bottom-up policy na yan, napakaganda ngayon niya. Pero kasi ikaw yung spokesperson ni GMA noon So, yung bottom-up policy, ngayon, sporadic pa lamang siya, but the essence of this is constructive and instructive and empowering for civil society organizations, for the grassroots communities, and the local governments. Alam ko yan kasi tumatagos kami sa mga local governments. So it's not true that I am not in favor of strengthening local government autonomy. I am all for that. What I am against are the feudal warlords and gambling lords that actually exploit and repress the empowerment of local governance. Ang point lamang na gusto kong ibanggit, sa opening the charter to amendments, rationable ang socialist concern as long as there is a human rights-based approach to changes that should be undertaken. But as you yourself mentioned in your opening statement, the problems that obtain right now for why the Cha-Cha has always been endorsed from the beginning, starting from FDR, is actually the neoliberal policies of privatization, deregulation, and liberalization, which he mentioned. He mentioned. I have the mic there. Listen to me. Which actually are the problems na talagang ipapasok nila, and he himself has actually objected to that. Sabi mo nga, failure of capitalism. Those are all functions of capitalism. Kaya yun lamang yung isinasaalang-alang natin. And the Cuban model goes against the grain of these capitalist functions. Isaalang-alang lang natin para klaro ang mga bagay-bagay na pinag-uusapan. Maganda itong usapan na to. Talaga. Monsignor, alam ko, may gusto ka rin itanong doon sa mga kasama natin Maganda ito O, ikaw, Sky. Bago si Monsignor magtanong. Oh, Sky, ladies first. Sige. Nakakatuwa yung mga katabi ko kasi... Gagaling Gagaling Pag naipon yung mga mauutak talagang, titingin ka na lang, di ba? It is one versus two, Kasi kasi ngayon diba talagang ngayon ko lang nakuha yung point about federalism na tatlo lang ba, attorney, yung mabubuhay. Mabubuhay na region. So, gusto kong makuha yung reaction ni Congressman Salceda on that. Kasi parang... Hindi kasama Bicol dun Yun nga kasi hindi nga kasama ang Bicol dun. So gusto kong makuha yung reaction nyo on that na kailangan ba natin ng federalism sa Pilipinas ngayon? Alam mo, di sana wala tayong Israel kung ganyan ang argumento mo. It was just a piece of land with some people. And the people came pa from Germany and they're inakot pa papunta dun. Alam mo, even without resources, if you enable private local initiative, alam mo ba that Israel has more listed stocks in the American Stock Exchange than Americans? If you look at the ASE, there are more because they focus on research and development. All I'm saying is that kung hayaan mo yung individual region, basta nakaalalay yung federal government, I think it's worth the not an experiment or a socialist experiment. All I'm saying is that unang-una lahat tayo nakakasundo na kailangang hanguin mo, mobilize the local, yung mga ideas na galing sa baba. Pangalawa, pinag-aralan ng katakot-takot na meron din isang pag-aaral na led by this USEC ng DILG, si Oster Panadero. Yeah, Panadero. Si Oster. Together with Department of Justice, together with Department of Finance. 7 ang pwedeng
can be sustained. Ang problema lang kasi niya, kung yung BBL ang magiging model na may 4% of total ERA agad, may 4% kagad sila, 27 billion per year. Automatic yan. With or without BBL, may 4% na sila. So kung yung 4% i-multiply mo by di yung buong ERA, talagang kalbong-kalbo na yan. Mangungutang ang gobyerno para sa mga regions sa kailangan buhayin. Pero ang point ko naman dyan, katulad ng argumento, bakit may 4% yung BBL? Kasi historical injustice. Umutang ang gobyerno, 6.4 trillion. Saan napunta yung 6.3 trillion? Di ba sa Metro Manila? May utang ang Pilipinas ang 6.4 trillion. Saan napunta? Napunta sa Metro Manila. So, asa ng historical justice diyan para sa region? Ngayon kailangan mong ipangutang yung region, bawal na. Sino nag-sustain ng Metro Manila? Di ba yung public subsidies? Tapos, the general clustering of private investments, conniving with the clustering of public investments in Metro Manila, giving to, of course, economies of scale and critical mass. So, ang point ko dyan, there is a reasonable way to handle federalism. And it has been well studied. Kunin niyo po yung Panadero study. Makikita mo dyan, unang-una, paano ma-sustain ang fiscal rationality or fiscal sustainability. May 7 na pwede maging fiscally sustainable. So I will not just throw away as if na unang-una, di magbayad muna yung 3 region na yan dahil nandun sa inyo, bayaran yung 6.4 trillion na utang ng buong gobyerno. Tapos yung 6.4 trillion na yun ang gagamitin ngayon para sa ibang region dahil napunta rin naman sa inyo lahat. Isn't that easier said than done? Ay hindi, sinasabi ko lang yung conceptual framework. The state right now has 6.4 trillion debt, national debt. If you talk about public debt, mas malaki pa dyan. If you're the debt of central bank, you talk about winaldas din naman sa Metro Manila. So, ang point ko dyan, pwede mo yung conceptually, netong, I don't know, mukhang ang total debt natin, including central bank, yung mga CB ball, etc., umaabot na mga 8.2 trillion. So, itong 8.2 trillion, conceptually, ayan yung kung ano man yan, bayaran nyo, yung 3 region na sinasabi ni minority leader. Tapos, yun ang gamitin para pang-sustain ng regions na 4 na region na sa pananaw ko are economically sustainable, fiscally sustainable, and socio-culturally sustainable. Okay. Yes, Harry. Correction po. Hindi po napunta sa Metro Manila yung 6.9 billion na yan. Trillion. Yan po ay napunta sa bulsa ng mga Marcoses at yung iba pa na nangutang para sa taong bayan. Ito nga po yung anomalya, yung Bataan Nuclear Plant na hindi naman natin ginamit, bayad. At hindi naman po puro Marcos din yan. May kasalanan din po dyan si Penoy. Yung North Rail, matapos ko madeklara na labag sa batas, binayaran buong buo. Maabot po ng $700 million. So, wag po nating sabihin na punta po yan sa Metro Manila. Paramihan po dyan napunta sa bulsa ng mga kurakot. Siguro po dapat isegregate na natin kung ano talaga napunta sa Metro Manila at kung ano yung pinaglalapaan ng mga kurakot sa gobyerno, whether be time ni Marcos at time ni Penoy. Okay. Saya mo, senyor. Maganda ito eh. Maganda ito eh. All right. So, if we are to look into what's happening, can we look forward? Ano yung prognosis ninyo? What will happen to the Republic of the Philippines? You know, it's about time for us to look into it eh. Alam mo, niran ko lahat ng 17 variable model. 7.1 to 7.4 GDP growth rate for the next 6 years is not only attainable, it's easy. Because we have 4 waves of reforms already. The political democratization of Cory, the LDP of Ramos, and of course the fiscal reforms of Gloria, and the governance reform of Aquino. So now, basically, yung sinasabi na execution.
Ibig sabihin, putting this all together. The execution. Ibig sabihin, Grand strategy. pagpapatupad. Oh, Iba yung ng batas. execution dahil baka human rights case yun. Rule of law. Rule of law, okay. Unang-una sinasabi ko na sa iyo. Implementation. Actually, mas maganda pa nga yung para sa next president, hindi lang to presidente na to. Kasi by the next president, yung K-12 at saka yung 4Ps, magbubunga na. Kasi 12 years yun eh. So, 6 years ang bibilangin mo bago mo marating yung 4Ps. Kung saan yung intergenerational transmission ng poverty, mawawala. Dahil sa ngayon, pag ang 84% ng pag-nanay hindi nakapagtapos ng high school, yung bata hindi rin nakakapagtapos ng high school. So, senior convent natin yan. Kaso, yung epekto niyan, after 12 years, kasi nga, K-12 tayo. So, you have K-12 plus 4Ps banding together. But, so, si Duterte will still be part of the investing side. So, hindi siya mag-harvest doon. Ang ma-harvest niya, kahit magalit to, yung IPIRA. 4,000 megawatts. I have been long-term supply contract for 20 years at 3 pesos and 30 centavos. Pagka mura-murang kuryente. So, pangalawa, yung oil prices globally, dating 147, nasa 50 na. So, we are in a Goldilocks situation wherein marami tayong positibong mga bagay. Ang problema lang siguro para sa akin, yung Brexit, yung general economic weakness, Precisely. China adjustment, at pangalawa, sabi ko nga, pagandaan nyo. Kasi 1987, nasa AIM ako, bumagsak ang mundo. 1997, bumagsak dahil sa ASEAN. 2007, bumagsak. Ano ba next year? 17. So 17 na naman. So baka mayroong, ewan ko what's in a 10-year cycle, but definitely, you should already have a contingency plan for a 10-year cycle of potentially disruptive external shocks. So, but in general, ang categorical imperative for this administration is making that growth inclusive. Do you ever think there will be inclusive growth? Wala akong sinabing there will be. Hindi. Kaya nga tanong ko, from a worker's perspective. Ganito sa amin Pakilapit lang po sa microphone. Nung ILO conference sa Geneva at tinanong ako tungkol dito sa bagong gobyerno, sabi ko naman may mga oportunidad para sa pagbabago sa Pilipinas. Lalong-lalo na kung ating tingnan yung at least magandang simula ng pag-uusap tungkol sa kapayapaan with the NDF and the CPP. So, palagay namin kung magkaroon ng maganda at maging successful ang pag-uusap na ito, ay malaking maitulong ito sa pag-unlad ng Pilipinas, lalo na sa pagdating ng mga investment sa ating bansa. Kasi malaking enticement kung maging successful ang peace initiative na ito. Tapos may kuryente ka pang mura, no? At sabi ni Congressman, darating na kuryente mura. Noong 1990s, umalis dito yung Colgate manufacturing dito dahil mahal ang kuryente. At yung Johnson & Johnson manufacturing, umalis dito. So maraming nawala sa FFW niyan. Napag-aralan mo naman yan Sa buong Asia, tayo lang naman hindi nagsasubsidize. Kalahati ng kuryente sa China, binabayaran ng gobyerno. Kaya pag in-strip out mo dyan, hindi ganun kamahal ang kuryente sa Pilipinas. Sa Malaysia, subsidized. Indonesia, subsidized. Thailand, subsidized. Thailand naman din nagsusubsidize. So, pipili ka. Saan mo ba ilalagay ng pera ng gobyerno? Sa social health, diretsang nakakatulong, ilagay mo sa power subsidies para magkaroon ng trabaho. It's a choice. Pero pag sinabi ko ngayon, dahil sa magandang patakaran, IPIRA, dumami po yung supply. And therefore, dahil maganda yung supply, mura po yung presyo. Yung aming suggestion dito para magkaroon ng inclusive growth, dapat itong gobyernong ito ay magbubukas at biglan ng kalayaan yung mga manggagawa na ma-expand yung pag-oorganisa ng union. Kasi sa kasalukuyan, minority yung union less than 10% ang organized worker. Kung titingnan mo yung mga umuunlad at equal ang society, tulad na libawa sa Denmark o sa Switzerland o sa Scandinavian countries, makikita mo na 90%, 80% of the workers are organized. Kaya mas makabargain yung mga manggagawa sa growth ng economy. So kung hindi pantay
yung paghahati ng ating ng benefits ay palagay ko ay walang inclusive growth. Pero kinakailangan ang lakas paggawa dyan. So, hinikayat namin yung right to self-organization ay dapat ma-expand sa kasalukuyan. May mga bills yan noon sa Kongreso So, palagay ko, dapat siguro tingnan ng ating dalawang congressman kung paano ma-expand yung right to self-organization sa ating yung pag-organisa ng mga manggagawa na magkaroon ng union. Di ba? At sa amin nga nasa constitution. Nasa constitution nga. Pero kinakailangan ng i-relax yung mga implementing rules dapat diyan o yung ating batas diyan kasi masyadong mahirap. Ang isang proposal namin diyan, tanggalin na yung certification election. Halimbawa, kung may union na diyan, wag na tayo mag-certification election. Kung tatlong union diyan, wag na tayo mag-certification election. Mag-proportional representation na lamang tayo. Tulad ng ginawa sa ibang bansa na hindi na nag-aaway ang mga union. Ngayon, certification election, nagbabatuhan kung sino ang exclusive bargaining representative. Di ba? So, pinapatay yung isa naman tinatapunan. So, malaking paghati na nagki-create yan sa paghati ng union. Yung proposal namin, pwede bang wala ng exclusive bargaining representative, kundi proportional representation na lamang at humarap yung management dyan. At marami ngayong marami kaming mga union leaders na nakakasuhan ng criminal cases dahil eskema ng management na iharas yung mga manggagawa. Sa ILO Convention sa Committee on Application of Standards ay na-raise ang Pilipinas sa top 5 na violation of the right to self-organization. Last June lang. At na-double footnoted yung Pilipinas. Ang sabi ng Committee on Application of Standards ay magpapadala sila dito ng direct contact team para i-evaluate ulit yung compliance ng Pilipinas sa ILO Convention 87. Dahil hindi compliant. Kasi may mga report ng judicial killings, forced disappearances ng mga unionista. Maliban doon sa mga kaso na hinaharap nila bilang harassment dahil nag-oorganisa sila ng... Hindi naman kaya nag-abroad yung mga nawala. Dahil baka sabihin dapat nakita yun sa migration sa datos ng lumabas, di ba? Nandoon naman yung ating migration. Pero nawawala talaga. May nawawala talaga. At saka may namatay. So sa records ng ILO ay merong 65 na mga tawag ito, extrajudicial killing. Napag-usapan din yan. At 15 yan ay nangyari sa panahon ni Presidente Aquino. Sinong Aquino? Itong katatapos. Katatapos na. Mabuti na yung maliwanag. Yes, madam. Short reaction. Okay lamang naman yun. Kaya nga dapat iniimbestiga natin, di ba? Para maimbestiga natin ano yung cause ng extrajudicial killings and so on. Totoo naman flawed. Maraming limitations sa itong gobyernong ni Pinoy. At dapat isaalang-alang natin yon. Pero ang lagi kong sinasabi, dapat holistic yung approach natin so that it's not one or the other. We do not compartmentalize. It's a choice. Either the right to work or the right to universal health. It cannot be that. It has to be a holistic approach where fundamental rights and freedoms must be taken together holistically. The right to work and the right to universal health must be undertaken from a rights-based approach to good governance. Yun ang lagi kong sinasagot. And a fundamental point that you have to do here is to determine that the bureaucracy, the government, is not a private piece of property. So you have to differentiate between private gain and public interest. That's a cliche that we've heard a long, long time ago, but that is still the basic problem of the politics of patronage. Lahat ng discussions dito, unless we realize that government, the instruments of governance are intended for public interest and not for private gain, we will just be repeating the same thing as usual. We can talk and talk and talk. We've mastered everything, pero unless the action is seen differently between what is private and what is public interest, then lahat yung pinagsasasabi ni Congressman Harry, dun sa kanyang mga bills, nakikita ko ron, human rights indicators, lahat yan.
mga human rights indicators lahat yun eh. And you have to be guided by what is in the basic right and freedom of the particular constituents. The same thing holds true for what he has been saying. Salamat. Oo, totoo naman yan. When he was talking about disaggregating yung data about the near poor, the poor, and the low income, and the rich, and so on, nung kinokopya ko lahat yun, talagang isinasaalang-alang niya na unless you are able to liberate the workforce, most of which are in the agricultural sector, liberate them from the structural system that has put them together there. Kahit umunlad kasi yung macro, di ba? Kahit umunlad yung ating kapital, yung the benefits that we are getting, kung nakapako ka dun sa loob ng agricultural sector, hindi ka nawawala dun sa poverty threshold. Dahil sa yung structural arrangements doon, nakabinbin ka lagi doon, wala kang capacitation para umunlad dahil unskilled ka na worker dun sa loob ng, the most of them, in the agricultural sector. Okay. Meron lang ako isang gustong liwanagin. We are so, sabi nga, maraming mahihirap. But yet, we can afford to buy shabu. How's that? How would we explain that? Congressman Joey. May shadow economy tayo, dysfunctional economy. Kung saan, sa pananaw ko, as percentage of total GDP, which is about 13.5 trillion, ang estimate na narco economy, hindi naman lumalampas ng 400 billion. Basically, yung nababasa-basa ko. So, yung dysfunctional side ng ating so that's basically nasa 3% lang ng total GDP. So, hindi naman siya, pero ang ano dyan, because it's wrong, second, it can be made into a positive driver. So, I'm just putting it into perspective. Yes, na precisely. it's not that huge naman as part of the total GDP. Okay. Dahil katulad rin sa Fabella, yung controversial na Fabella na paanakan, sabi nila, maraming mahihirap ang nandun. Pero tatlo-tatlo cellphone ng mga nanganganak. May Sun, may Smart, at may Globe. So how would you explain that? Basic need naman kasi yung na ngayon eh. Katulad ng Wi-Fi, right na eh. It's a basic human right na eh. So yung ating pong cellphone is right na. Selfie is a right. So I think nagbago na yung mundo. Pero pag tingnan mo yung capacity nila na masustain yung ganong klaseng lifestyle, na which is already very basic. Sa tingin ko, yun ang dapat is to question. Do they have secure jobs? Well-paying jobs. Alam mo kanina, sinasabi ko, na 3.9 million yung total jobs created na salaried and wage. Pero, yung total production ng jobs under Pinoy, umabot ng 3.9, 3.88 yung salary and wage. So, ibig sabihin, 98% ng total job. Pero pag tinastas mo, puro endo. So, akala ko ba, nag-create, the way to look at it is, you have growth, 6.2% GDP growth rate si Pinoy, creating jobs para masabi natin inclusive. Pero pag tinan mo yung jobs, hindi rin. Kasi nga, endo. Kaya nga, doon nagkakaroon ng breakdown o ng, ang tawag mo dyan? Yung para, disconnect yun. Yes, that is where the economic disconnect between high GDP growth rate and high jobs growth, but still hindi po inclusive yung GDP. Okay. Congressman Harry? Well, ewan ko kung closing nito, no? But although nagtatawanan tayo na majority-minority, ang katotohanan po is talaga naman pong suportado natin si Presidente Digong, no? Not only because he is a duly elected president, not only because almost 16 million voted for him, no? Pero alam niyo po, miski naman nung kampanya, malinaw ako na ang kailangan natin bilang presidente, yung mga may eksperyensya bilang mga local executives. Because, running a country is running a big governmental entity, no? Dapat wala namang pagkakaiba yung eksperyensya nila bilang mga chief executive
sa pagiging presidente. Kaya nga po, yung mga senador, talagang hindi ko po inendorso yan, hindi ko kinampanya, tingin ko, hindi ko talaga binoto. No? So, I'm very optimistic po. I'm sorry doon sa mga sumuporta sa mga senador. So, I'm very optimistic that having a local chief executive as president will actually address the basic problems of criminality and poverty. Si Governor, I think we should judge him beyond his statements and focus on what he actually does. No? I've been very appreciative of his declarations on foreign affairs. I think, although we did not expect this from a local chief executive, I like him best because of his foreign policy pronouncements and because of his experience in Davao. If he can replicate it on a nationwide basis, particularly addressing gender issues and poverty issues, then that would be very good for the country. No? Pero from a macro point of view, I think it also helps that he's not an expert on economics kasi yung kanyang perception of what development is kung ano nakikita niya. Nagugutom ba yung kanyang mga constituent? Nakakapag-aral ba yung mga constituent niya? Kasi unfortunately, nandiyan yung big divide between yung formal training na economics na focus on figures. Although, ang feeling ko laos na yon because we have gone beyond GDP, GNP now. We have also considered Gini coefficient and millennial development goals, even a redefinition of what economic development is, which includes the rule of law. So, that is why I think everyone should be supportive of this new president. Although, we should also hold him accountable, no? If and when he commits, any of the grounds, if he violates any of the provision of his oath of office, including culpable violation of the Constitution. But for right now po, I may sound like I'm part of the minority, but it's because someone has to say these things, no? I mean, just because they have a bandwagon on charter change doesn't mean everyone should ride the bandwagon. No? The question should be asked, what do we seek to achieve through charter change? And why have we survived the past 30 years under the 87 Constitution if that basic charter does not address our basic needs? So, parang basic questions were one in addressing the fundamental problems of this country, but the issue again is beyond political rhetorics, ano ba talaga ang dapat gawin? Yeah, okay. Professor, looking at the figures, yun ang expertise mo, figures. Ano nakikita niyong magandang mangyayari sa Republika ng Pilipinas? Actually, ako'y dati pa lang gusto talaga yung merong tayong fair allocation of power, fair allocation of resources. Kaya nung pumasok yung party list, gusto ko yung suportahan yung amendment dun sa party list law, no? Nung sinabi sa ating kasamang taga-FFW na yung sa dito sa collective bargaining agreement, kailangan pwede na maging proportional representation. Escogat party list ito no? Pwedeng ganun yung party list kasi, no? Dapat bigyan ng equal representation o proportional representation ng bawat puwersa, no? sa loob ng pagawaan. Sa national level naman, tingin ko, kung papasok man tayo sa federal form of government, magandang ipasok yung party list representation. Lahat ng mga interest groups dapat magkaroon ng boses doon sa gobyerno. Hindi ba sapat yung mga nagbebenta ng LPG na magkaroon ng representation sa Congress? Hindi yung sa political power, kailangan natin na merong representation o equality. Kaya baka ito rin yung paraan para pag mabigyan ng focus yung party, hindi yung tao, baka magandang din yung political dynasty through political party system. Okay. Well, mga kaibigan, hanggang patisa lang at kape tayo ngayon dito. So I'd like to thank everyone who took time out to be with us, our friends from Manila Times, at ganun din yung ating kasama mula sa Radio Veritas at yung mga kasama sa Areopagus. Thank you for being with us today on our launching. Last year, at this very moment, kasama rin natin si Congressman Joey Salceda dun sa tapatan sa Aristocrat with Archbishop Cruz, Bishop Abilio, at si Rafi Alunan at isang taga-DNR, and we talked the whole gamut of issues in society. So thank you very much.
next time we will talk about the South China Sea. Maraming salamat po. And as a tradition, we will have our firing squad photo.